Hello guys, welcome sa aking walang kwentang channel. So nandito na naman tayo para sa panibagong video. Ngayon guys ay susubukan naman natin itong Grow Lancer natin sa pakikipaglaban sa PvP guys. So medyo nag-gauge na natin itong ating Grow Lancer in terms of red boss, pa-level. Yung pa-level hindi pa pala kasi may nag-request pala sa atin kung ano ba ang experience natin sa Grow Lancer in terms of leveling. Kung mabilis ba siya or sakto lang or ano bang experience natin dito. Separate video natin yun guys, no. Itong video na ito ay para naman sa pag-gauge natin sa ating Grow Lancer sa PvP. So susubukan natin itong top 10 natin. Ako ay top 11 sa aming server. So dating top 12 naging top 11, dagdagan tayo. Tapos ang kalaban natin ay Blade Knight na top 10. Top 2 siya dito na Blade Knight. Yung top 1 kasi natin, hindi pa natin nakakalaban ulit pero lalabanan natin siya. No? So itong kalaban natin ay top 1 ay top 2 na Blade Knight sa amin. Pero overall sa aming server siya ay top 10, tayo ay top 11. So pero hindi naman kasi nagbe-base doon kung malakas ka ba or hindi sa mga rankings kasi may nakalaban naman ako, ang rankings niya parang lamang ako ng tatlo pero talo ako sa kanya, 'di ba? So ito pa lang ang ating kalaban na si Drake, although parang isa to sa mga nilook forward ko na talagang makakasama sa dulo kasi malakas din siya at saka very dedicated siya sa paglalaro. Anyway, ito pala si Drake ay full option yung set niya. Tayo kasi ang set lang ang option lang ng set natin ay dalawa, yung pants lang natin yung tatlong 3 options. Okay, so bali ang kasi ang siste lamang tayo sa level, mas mataas ang level natin sa kanya compare naman sa kalaban natin, parang 612 or 13 ata siya, tayo naman ay 639. Okay, or 612 na ata siya, yun. Tapos ang advantage naman niya sa atin ay full option siya. Yung kanyang buong set. Tapos maganda rin yung sword kasi yung sword niya ay galing sa akin. Parang excellent damage and both excellent damage at the same time speed, no? Speed plus 7 yung kanyang sword. Yung isa naman sword niya attack 2%. So galing sa atin yun nung dati tayo ay Blade Knight. So binenta natin sa kanya nung tayo ay nag-change class na Grow Lancer. So yun yung natin, ang advantage sa atin. So ano ba ang ine-emphasize ko dito guys? Ibig sabihin lang nito, oo, hindi tayo, kumbaga, okay yung meron tayong full option na set. Goods yan. Walang problema, wala tayong pag-uusapan dyan kung may pera kayo. Kung kaya nyong isustain yung expenses pag mag-upgrade ng ganito. Pag mag-i-stack ng mga options. Kasi ako hindi ko kaya guys. Sa iba ako nag-focus. Nag-focus ako sa mga florites. At the same time, pwede nyo panoorin yan habang tayo nagsasalita na parang voice over. Kung ang nag-focus kasi ako doon sa aking master talents, kapag kami kasi daily yun, di ba? Nagre-reset yun, kailangan mo i-upgrade. So yun yung pinapataas ko. Yung 350 na MUC daily yun, ay doon ko nilalagay sa aking 250 na class talent tsaka yung 100,000 na skill talents. Yun lang yung pinapataas natin. Then nagpapa-level lang tayo. Hindi tayo nag-focus sa ating set kasi parang ang gusto ko na lang ay sa T15 ako magpapalit ng set kasi parang okay na ako dito sa set na to sa T14 kasi masyadong mahal eh. Tapos parang sooner or later, parang 2 months or kulang-kulang 3 months, magle-level 700 na tayo. Kasi parang 1 level per day tayo dito guys. Or 1.5 days per level tayo. So yun yung nagre-range tayo dito sa ating Grow Lancer. Depende kasi kapag medyo nabibisi tayo at puro AFK lang. So depende pa rin yun. Tapos siya, syempre, dahil mas marami siyang pera sa atin at mas marami nagastos niya sa atin na top up. Actually, mas marami siya na top up sa atin guys. Kasi meron na siyang parang Finrear na black. Tayo kasi wala pang ganon.
It's just so happen na hindi siya nakahabol doon sa pagbili ng Angel. Okay, ako kasi nakabili ako ng Angel so siya wala siyang Angel. So kayo kung may pera kayo, walang problema doon, mag full set kayo, kaso medyo mahal nga. Tapos lagi pa ako nababasagan dati, kaya nawalan ako ng ganang mag-ups, no? So, at saka nung Blade Knight tayo, 600 plus tayo doon. Tapos nag-GL tayo. So, balik na naman yung pag-aano natin, pagka-sacrifice natin doon sa ating set, no, pag-create ng mga options. So, tinamad na ako. Kasi sa Blade Knight ko, nag-ano rin ako doon, ano ba yung tawag doon, i-stack ako ng options ko doon sa aking Blade Knight. Dito kasi, nung nagpalit tayo, hindi na ako nag-i-stack, tinatamad na ako. Bala ko na mag T15. So, ang ibig sabihin lang nito, kahit na hindi kayo full option, pa-level lang kayo, focus kayo sa pa-level, focus kayo sa ibang bagay, yung tulad ng Fluorites and yung ating Master Talent, kasi hindi mo siya papalitan as is yung Fluorites, yung Master Talents mo dun sa character mo. Yung set kasi, kapag natapos mo na yung certain tier doon sa set na yon, papalitan mo na siya. Sayang, ang laki ng gastos. Biruin mo, parang doon sa T14 na protection noong panahon na yon, 50,000 yun. So, kailangan mo para mag 75% yung success rate noon, parang kailangan mo ng 10 or 12 na protection. So, umaabot siya ng almost 500,000, guys. Tapos mababasag lang. Iba pa yung set, kaya umay ako mag-ups nung aking set nun. Ngayon dito kasi habulin ko na lang sa level. So, ibig sabihin, pwede tayo lumakas kahit na hindi tayo masyadong nagpo-focus sa set. Pero mas maganda kung may maganda tayong set. Okay, ito naman kalaban natin. Bonus round itong MG na STR. Panalo pala tayo dun sa Blade Knight, guys, no? 3-0 ang score namin ata, or 3-1. Basta panalo tayo dun sa kanya. So, dito naman sa STR MG, susubukan naman natin siya. Mas mataas ang ranking natin dito, pero parang halos dikit lang yung laban namin. Huli kong laban na STR MG si Bunhab yun. Nag-quit na kasi siya, guys, kaya hindi natin malaman kung or mag-gauge na halos ka-level ko lang nun kung gano'n ba kalakas yung STR-MG. Dito kasi medyo lamang tayo dito or malakas. Mas mataas sa level natin dito. Pero kasi itong si Phantom, kahit mas mataas yung level natin, mas mataas ang ranking natin sa kanya, unti lang ang natitirang buhay natin kapag nakikipag-PVP tayo sa kanya. Diba? Rank 16 or 18 nata siya dito. Tapos, ang ganda pa nung set niya, guys. Biruin mo nun, halos unti na lang natitira sa buhay ko. Kasi, yun naman ang problema, guys, no? Ang lakas ng damage niya sa atin, STR na MG. So, maliit yung chance na miss siya sa atin, tapos tayo puro miss doon sa damage natin sa kanya. So, pumapasok yung mga damage niya sa atin. So, medyo masakit din, lalo harapan kami dito. Pero, yun nga, siguro advantage ko sa ibang mga bagay tulad ng Master Talent, kaya tayo nananalo. Okay, so depende pa rin yan sa inyo kung ano bang mas gusto nyo. Sa set ba kayo magpo-focus sa mga Master Talents or Fluorites? Para sa akin kasi mas okay yung Fluorites and Master Talents, lalo kung nasa mababang tier level pa lang kayo. Pero dito kasi sa tier 14, okay yan, full option yan, kasi matagal talaga ang pagpapalit ng set dito. Aabot kayo ng 5 months sa 5 or 6 months, no? Half year, parang ganun. Yung pagpapa-level para ma-reach nyo yung level 700. Kasi parang February pa ata ako na 600 or March. Ano na ngayon? June. March, April, May, June. 3 months na ako 600. Magki-640 pa lang tayo, guys. So, medyo matagal-tagal. Then, lalo na kung kayo ay level 600, guys, yung kakasimula nyo pa lang, napakakunat ng XP dito. Parang 4 days gugugulin ko sa pag-grind para lang mag-level up. Nung una kong salta sa level 600, napakakunat niya. Pero pagdating ng 620 na ako, yan 625, yan parang 1 day, 1 level per day na tayo. Syempre na-adapt na natin yung mga damage natin dito, napapalitan na natin yung set natin.
Tapos tumataas na rin yung ating damage dahil sa ating mga master skill. So yun yung yun yung nag-reason kung bakit tayo bumilis magpa-level dito. Kasi nagva-vary yung damage natin and speed pagdating sa leveling. So yan, di ba? Tignan nyo dyan. Halos dikit lang kami ng STR na to, pero mas mataas ang level niya sa atin. Mas mataas ang level ko sa kanya. Kaya wag nyo rin syempreng baliwalain yung set, lalo na yung TSR and Redact. May mga points yan sa PvP, sa lahat naman. Pero kung limited lang ang pera nyo dito, syempre mag-focus kayo kung saan nyo gusto, di ba? Kaya itong guide natin, itong video natin ay reference lang na pwedeng nyong gayahin lalo na sa mga free-to-play or semi-free-to-play players na para sa akin, ang advice ko lang, mag-focus kayo doon sa Florites and Master Talents. Kasi yung set na papalitan yan, guys, maniwala kayo, bababa ang presyo niyan. Sooner or later, bababa ang presyo niyan. Pwede na kayong bumili ng mga yan. Okay? Pero yung ating mga talents, as is yan, may stock yan dyan sa character nyo. Lalo na yung Florites, pwede nyo pang ibenta kapag mag-quit na kayo. Kaya doon ako nang-focus. So siguro yun lang, and sana na-enjoy nyo tong ating 12 minutes video, no? So kung nagustuhan niyo pala tong video na ito, please consider like and subscribe sa ating channel, and paki-comment na rin sa ating comment section sa baba. So maraming salamat and have a good day. Bye bye.